Magandang umaga mga bata! Manatili lamang kayong nakatayo at tayo muna ay mananalangin. Ana, maaari ka bang manguna sa ating panalangin? Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ngayon, maaari na kayong maupo. Bago tayo magsimula, tingnan muna natin kung sino ang wala sa ating klase ngayong araw. Tingnan nyo nga ang inyong mga katabi. May lumiban ba ngayon sa ating klase? Mabuti naman kung ganon, walang lumiban ngayon sa ating klase. At dahil dyan, bigyan nyo nga ang inyong mga sarili ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ngayon, may inihanda akong isang music video tungkol sa katangian ng Pilipinas o ng ating bansa. Ito ay panoorin ninyo ng tahimik at mabuti dahil pagkatapos, mayroon akong ilang katanungan sa inyo. Naunawaan ninyo ba? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, simulan na nating manood. Flexi Bear! Luzon, Visayas, Mindanao, ang malaki isla Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming lungsod at bayan. Nahati sa 3 isla ang Pilipinas. Ito ay Luzon, Visayas at Mindanao. Nananatili ang mga likas na yaman. Ito ngayon ay ating inaalagaan. Luzon, Visayas, Mindanao, ang malaki isla Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming lungsod at bayan. May 17 rehiyon ang Pilipinas at may 81 probinsya rin nito. Nagbubuklod ang mga tao at nagtutulungan ang mga ito. Luzon, Visayas, Mindanao, ang malaki isla Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming lungsod at bayan. At ngayon, mayroon akong ilang katanungan sa inyo tungkol sa video na pinanood ninyo kanina. Para sa aking unang katanungan, tungkol saan ang pinanood ninyong video? Danica? Tama, magaling! Tungkol ito sa pisikal na katangian ng ating bansa. Para naman sa aking pangalawang katanungan, batay sa video na inyong pinanood, ilang pulo o isla mayroon ng Pilipinas o ang ating bansa? At ano-ano ang mga ito? Paulo? Tama, magaling! Mayroong 3 pulo o isla ang ating bansa. At ito ay ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Para naman sa aking huling katanungan, ilang rehiyon at probinsya mayroon ng Pilipinas o ang ating bansa? Joshua? Tama, magaling! Mayroon tayong 17 o 17 na rehiyon at 81 provinces o probinsya. Ako ay natutuwa sa inyong lahat sapagkat hindi nyo lamang basta pinanood ang video, kundi inyong inunawa ang mga impormasyon na nakapaloob dito. At dahil dyan, bigyan nyo nga ang inyong mga sarili ng Ang Galing Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing! Naman, tayo ay magbalik-aral sa ating pinag-aralan kahapon. Noong nakaraang aralin, ating pinag-aralan ang 4 na direksyon, 3 pangunahing pulo ng ating bansa at ang mga
mga bansang nakapalibot sa Pilipinas. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang 4 na pangunahing direksyon? Paulo? Tama, magaling! Ang Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran ang 4 na pangunahing direksyon. Ano naman ang 3 pangunahing pulo ng ating bansa? Danica? Tama, magaling! Ang 3 pangunahing pulo ng ating bansa ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ano naman ang mga bansang nakapalibot sa Pilipinas? Joshua? Napakagaling! Sa Hilaga ay ang Taiwan, sa Kanluran ay ang Vietnam, sa Timog ay ang Malaysia at Indonesia, at sa Silangan ay ang Karagatang Pasipiko. Ngayon, mayroon akong isang palaisipan para sa inyo. Ako ay isang malaking pamilya. Binubuo ako ng maraming lalawigan. Ako ay may sariling kultura, produkto, at tanawin. Ano kaya ako? Ano kaya ang tawag dito? Tama, magaling! Ito ay tinatawag na rehiyon o region. Ngayon, may ipapakita ko sa inyong larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, magaling! Ito ay isang mapa o mapa ng Pilipinas. Ano ang napapansin ninyo sa mapa? Tama, magaling! Ang mapa ay nahahati sa iba't ibang lugar o tinatawag nating rehiyon o region. Alam niyo ba kung bakit may iba't ibang rehiyon o region ng Pilipinas? Ano ang naiisip ninyong dahilan? Tama, magaling! Ang mga rehiyon o region ay binuo upang mapadali ang pamamahala sa ating bansa. Ang Pilipinas ay mayroong 17 o 17 na rehiyon o region. Ang bawat rehiyon ay binubuo ng iba't ibang lalawigan na may natatanging kultura, produkto, at hanap buhay. Ngayong araw, ating munang tatalakayin ang 8 sa mga rehiyon ng Pilipinas. Handa na ba kayo? Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Ano nga ba ang rehiyon? Ang rehiyon ay isang subdivisyong pampangasiwaan sa bansa. Ang paghahati ng bansa sa mga rehiyon ay ginawa batay sa pagkakatulad ng pisikal na kapaligiran o yaong magkakalapit ang kinaroroonan, pagkakaisa ng kultura, pagkakapareho ng wika, pagkain, paniniwala, at tradisyon, at sa pinagkukunang yaman at gawaing pangkabuhayan. Gaya nga ng sabi ko kanina, mayroon tayong 17 o 17 na rehiyon. Pero ngayong araw, atin munang tatalakayin ang 8 sa mga ito. Una ay ang Rehiyon 1 o Region 1 o Ilocos Region. Ang rehiyong Ilocos ay isang rehiyong administratibo ng Pilipinas na itinakda bilang Rehiyon 1 o Region 1 na matatagpuan sa Hilagang Kanlurang bahagi ng Luzon. Ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan ang bumubuo sa rehiyon na ito. Ang mga pangunahing produkto naman sa rehiyon na ito ay ang tabako, bawang, asin, at mangga. At ang mga pangunahing hanap buhay naman sa rehiyon na ito ay ang pagsasaka at pangingisda. At ang mga tanyag na lugar sa rehiyon na ito ay ang Bigan. Ito ay isang UNESCO Heritage na matatagpuan sa Ilocos Region. At ang 100 Islands, ito naman ay matatagpuan sa Pangasinan. Pangalawa ay ang Rehiyon 2 o ang Cagayan Valley. Ang lambak ng Cagayan ay isang rehiyon sa Pilipinas at tinatawag ding Rehiyon 2. Matatagpuan sa isang malaking lambak sa Hilagang Silangang Luzon. At ang rehiyon na ito ay binubuo ng 5 lalawigan. Ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. At ang mga pangunahing produkto sa rehiyon na ito ay ang bigas, mais, at tabako. At ang mga pangunahing hanap buhay sa rehiyon na ito ay ang pagsasaka, pangangaso, at pag-aalaga ng mga hayop. At ang mga tanyag na lugar sa rehiyon na ito ay ang Calao Cave na matatagpuan sa Peñablanca, Cagayan. At ang Sierra Madre Mountains na matatagpuan sa Isabela. Pangatlo ay ang Rehiyon 3
o Central Luzon. Matatagpuan ang rehiyon ng Gitnang Luzon sa hilaga ng Maynila, ang pambansang kabisera. Taglay ng Central o Gitnang Luzon ang pinakamalaking kapatagan sa bansa at ang rehiyong ito ay gumagawa ng halos lahat ng supply ng bigas sa Pilipinas. Kaya binansagan itong Bangan ng Bigas ng Pilipinas o Rice Granary of the Philippines. At ang rehiyong ito ay binubuo ng 7 mga lalawigan: ang Aurora, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, at Nueva Ecija. At ang mga pangunahing produkto sa rehiyong ito ay bigas, tubo, at sibuyas. At ang mga pangunahing hanap buhay sa rehiyong ito ay pagsasaka, pangingisda, at industriya. At ang mga tanyag naman na lugar sa rehiyong ito ay ang Mount Pinatubo na matatagpuan sa Zambales at ang Nayong Pilipino Clerk na matatagpuan sa Mabalacat, Pampanga. Sunod naman ay ang rehiyon 4A Calabarzon. Matatagpuan ang rehiyon na ito sa Timog Silangan ng Kalakhang, Maynila. At ito ay tinatawag na Timog Katagalugan. At ang rehiyong ito ay binubuo ng 5 mga lalawigan: ang Calamba, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. At ang mga pangunahing produkto sa rehiyon na ito ay ang kape, pinya, at niyog. At ang mga pangunahing hanap buhay sa rehiyong ito ay ang pagsasaka, industriya, at turismo. At ang mga tanyag na lugar naman sa rehiyong ito ay ang Taal Volcano na matatagpuan sa Batangas at ang Pagsanhan Falls na matatagpuan sa Cavinti, Laguna. Sunod naman ay ang rehiyon 4B Mimaropa. Matatagpuan ang rehiyon na ito sa Timog Kanlurang Luzon at Hilagang Silangan ng Palawan. Binubuo ito ng 4 na mga lalawigan: ang Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. At ang mga pangunahing produkto sa rehiyon na ito ay ang palay, niyog, at abaka. At ang mga pangunahing hanap buhay naman sa rehiyon na ito ay ang pagsasaka at pangingisda. At ang tanyag na lugar naman sa rehiyon na ito ay ang Puerto Princesa Underground River na matatagpuan sa Palawan. At ang panglima ay ang rehiyon 5 o Bicol Region. Matatagpuan ang rehiyon na ito sa pinakatimog na dulo ng Luzon. At ang mga lalawigan na bumubuo sa rehiyon na ito ay ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, at Sorsogon. At ang mga pangunahing produkto sa rehiyon na ito ay ang pili nuts, niyog, at sili. At ang mga pangunahing hanap buhay naman sa rehiyon na ito ay ang pagsasaka at pangingisda. At ang tanyag na lugar sa rehiyon na ito ay ang Mayon Volcano na matatagpuan sa Albay. At ang pang-anim ay ang rehiyon 6, Kanlurang Visayas o Western Visayas na matatagpuan sa kanluran ng Visayas. Binubuo ang rehiyon na ito ng 8 mga lalawigan. Ito ay ang Aklan, Antique, Bacolod, Capiz, Guimaras, Iloilo, Iloilo City, at Negros Occidental. At ang mga pangunahing produkto sa rehiyon na ito ay ang palay, asukal, at isda. At ang mga pangunahing hanap buhay naman sa rehiyon na ito ay ang pagsasaka, pangingisda, at turismo. At isa sa tanyag na lugar dito ay ang Boracay Island. At ang pang-7 ay ang rehiyon 7, Gitnang Visayas o Central Visayas na matatagpuan sa mga kapuluan ng Kabisayaan. Ang rehiyon na ito ay binubuo ng 4 na mga lalawigan: ang Bohol, Cebu, Siquijor, at Negros Oriental. At pati na rin ang mga nagsasariling lungsod ng Cebu, Lapu-Lapu, at Mandaue. At ang mga pangunahing produkto sa rehiyon na ito ay ang abaka, saging, at mais. At ang mga pangunahing hanap buhay naman sa rehiyon na ito ay ang pagsasaka, industriya, at turismo. At ang mga tanyag naman na lugar sa rehiyon na ito ay ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Bohol at ang Magellan Cross na matatagpuan sa Cebu.
At ang pang-8 ay ang rehiyong 8, Silangang Visayas o Eastern Visayas. Ang rehiyong ito ay matatagpuan sa pinakasilang mga pulo ng Silangang Visayas. At ang rehiyong ito ay binubuo ng 6 na mga lalawigan, ang Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar at Northern Samar. At ang mga pangunahing produkto sa rehiyong ito ay ang niyog, isda, at abaka. At ang mga pangunahing hanap buhay naman sa rehiyong ito ay ang pagsasaka at pangingisda. At ang tanyag na lugar sa rehiyong ito ay ang San Juanico Bridge. Ito ay isang tulay na pwedeng daanan mula Samar hanggang Leyte, sapagkat ang tulay na ito ay nag-uugnay sa Samar at Leyte. At ngayon, kung talagang nakinig at may natutunan kayo sa ating mga pinag-aralan ngayong araw, mayroon ako sa inyong ilang mga katanungan. Para sa aking unang katanungan, ilang rehiyon mayroon ang Pilipinas? Ana? Tama, magaling! Bigyan nga natin ng 3 bagsak si Ana. 1, 2, 3. Ang Pilipinas ay mayroong 17 o 17 na rehiyon o region. At para naman sa aking pangalawang katanungan, ano ang ibig sabihin ng rehiyon? Joshua? Tama, magaling! Bigyan nga natin ng 3 bagsak si Joshua. 1, 2, 3. Ang rehiyon ay isang subdivisyong pampangasiwaan sa bansa. Para naman sa aking pangatlong katanungan, ano ang kahalagahan ng paghahati ng Pilipinas sa iba't ibang rehiyon? Paulo? Tama, magaling! Bigyan nga natin ng 3 bagsak si Paulo. 1, 2, 3. Mahalaga ang paghahati ng Pilipinas sa iba't ibang rehiyon upang mas mapadaling mapamahalaan ang bawat bahagi ng ating bansa at maunawaan natin ang pagkakaiba ng kultura, produkto at hanap buhay ng bawat rehiyon o region sa ating bansa. Para naman sa aking pang-4 na katanungan, ano ang pangunahing hanap buhay sa Region 3 o Gitnang Luzon? Danica? Tama, magaling! Bigyan nga natin ng 3 bagsak si Danica. 1, 2, 3. Ang pangunahing hanap buhay sa Region 3 o Gitnang Luzon ay ang pagsasaka, pangingisda, at industriya. At ito rin ay tinawag na Bangan ng Bigas ng Pilipinas o Rice Granary of the Philippines, sapagkat ang rehiyon na ito ay ang pinakamalaking supplier ng bigas sa buong Pilipinas. Para naman sa aking huling katanungan, ano ang tanyag na lugar sa Rehiyon 7 o Gitnang Visayas? Brian? Tama, magaling! Bigyan nga natin ng 3 bagsak si Brian. 1, 2, 3. Ang mga tanyag na lugar sa Region 7 o Gitnang Visayas ay ang Chocolate Hills at ang Magellan Cross. At ngayon, mayroon akong pasasagutan sa inyo sa Pisara at tatawagin natin itong boardwalk. Pupunot ako ng mga sasagot sa Pisara. Ang panuto ng inyong gagawin ay pupunan ninyo ang bawat patlang ng tamang sagot batay sa mga napag-aralan natin kanina. Naunawaan ninyo ba ang inyong gagawin? Mabuti naman kung ganon, tayo na't magsimula. Ngayon naman, kayo ay may pagtataya. May bibigay ako sa inyo na test paper, dito kayo magsasagot. Ang panuto ng inyong pagtataya ay babasahin ninyo ng mabuti ang bawat tanong at bibilugan ninyo ang sa tingin ninyong tamang sagot. Sasagutan nyo lamang ito sa loob ng 10 minuto. Naunawaan ninyo ba ang inyong gagawin? Okay, pass the paper at your box. At ngayon, kuhanin ninyo ang inyong assignment notebook sa Araling Panlipunan at isulat ninyo ang inyong takdang aralin. Ang panuto ng inyong takdang aralin, kayo ay gagawa ng isang maikling salaysay na mayroong 5 hanggang 7 pangungusap tungkol sa inyong rehiyon o region. Isasalaysay ninyo rito ang mga pangunahing produkto, hanap buhay, at ang mga tanyag na lugar ng inyong rehiyon o region. At dito na nagtatapos ang ating klase ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam mga bata, mag-ingat sa pag-uwi. See you tomorrow!